Ipinagdiriwang mo ang Pasko, ngunit marahil nakalimutan mo ang regalong iniwan ni Solomon milenya na ang nakalipas sa aklat ng kawikaan. Habang ang marami ay naghahanap ng mga ilaw at mga regalo, ang matalino ay naghahanap ng layunin at karunungan. Ito ay maaaring ang iyong tunay na Pasko ng kasaganaan. Hindi ang uri na mukhang maganda, ngunit ang uri na nagdadala ng pagbabago. Sapagkat ang karunungan ni Solomon ay nagpapakita na ang biblikal na kaunlaran ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng higit pa, kundi tungkol sa higit na pag-unawa. Ilang beses ka nang naghintay para sa isang himala, ngunit binaliwala ang mga prinsipyong umaakit ng mga pagpapala. Alam ni Solomon ang sikreto sa espiritual at pinansyal na kasaganaan ay nakatago sa kawikaan at Ecclesiastes. Ngayon, matutuklasan mo ang mga sikretong ito at mauunawaan mo kung paano ilapat ang mga ito upang maranasan ang Pasko na ginagabayan ng pananampalataya, balanse at layunin. Manatili sa akin hanggang sa huli dahil ang iyong maririnig ay maaaring magbago hindi lamang sa iyong Pasko, kundi sa iyong buong susunod na taon. Unang prinsipyo, ang pagkabukas palad ay nagbubukas ng mga pintuan na hindi kayang gawin ng pera. Ang isang mapagbigay na kaluluwa ay uunlad. Ang sinumang nagpapaginhawa sa iba ay magpapaginhawa. Kawikaan 11:25. Sa Pasko, ang karunungan ni Solomon ay nagpapaalala sa atin na ang biblikal na kaunlaran ay nagsisimula kung saan hindi maabot ng ating mga bulsa. Kapag ang isang ina ay naghanda ng isang simpleng ulam at ibinahagi ito sa kanyang kapitbahay, isang bagay na hindi nakikita ang kumikilos. Ito ay kayamanan na may layunin, naroroon, nakikinig, nagpapagaan ng pagod ng isang tao. Ang maligayang Pasko ay hindi tungkol sa mga mamahaling regalo sa Pasko. Ito ay tungkol sa isang kusa, buo at magagamit na puso. Paano kung inilapat mo ito sa loob ng 7 araw? Ano ang magbabago sa iyong tahanan at sa iyong kinabukasan? Itinuturo ng karunungan sa Biblia na ang pagkabukas palad ay hindi isang gastos, ngunit isang pagtatanim na may garantisadong ani. Ang isang matalinong asawa na nagpapatawad bago ang hapunan ay nagbubukas ng mga pintuan na hindi mabibili ng pera. Ang isang negosyante na nagpapatawad sa isang maliit na utang ay nakakakuha ng tiwala na mas mahalaga kaysa sa interes. Ito ang mga prinsipyo ni Solomon na gumagana ng tahimik tulad ng tahimik na kayamanan. Ilang beses mo nang binaliwala ang payong ito nang hindi mo namamalayan na isinasara mo na ang mga pinto. Ang kasaganaan, ayon sa Biblia, ay espiritual na kasaganaan na umaapaw sa kapayapaan at direksyon. Kapag nag-aalok ka ng kaluwagan, inihanay ng Diyos ang mga landas, pagkakataon at pagkakasundo. Ang mga kawikaan ni Solomon ay hindi nagsasalita ng hitsura, nagsasalita sila ng pamana at matalinong mga desisyon. Ang masaganang Pasko na ito ay nagsisimula sa isang kilos na walang nakikita ngunit itinala ng langit. Kung iyon ay makatuwiran, manatili sa akin dahil ang susunod na susi ay nagpapakita kung bakit ang tunay na kasaganaan ay nagsisimula sa karunungan. Ikalawang prinsipyo, ang tunay na kaunlaran ay nagsisimula sa karunungan. Maligaya ang taong nakasumpong ng karunungan. Kawikaan 3:13. Naunawaan ni Solomon ang isang bagay na hindi pa rin natatanto ng marami. Maaaring mawala ang ginto, ngunit nananatili ang karunungan. Sa Pasko, kapag namatay ang mga ilaw at natapos ang ingay, ang natitira ay kung ano ang iyong natutunan. Ang karunungan ni Solomon ay ang roadmap sa biblikal na kaunlaran. Ito ay nagtuturo kung paano dumami nang hindi nawawala ang sarili. Ilang beses mo nang hinangad ang espiritual at pinansyal na kasaganaan, ngunit nakalimutang humanap muna ng pangunawa. Kung makikita ka ngayon ni Haring Solomon, ano ang masasabi niya tungkol sa iyong mga pagpipilian? Ayon sa Biblia,
Ang kaunlaran ay nagsisimula sa loob, hindi sa labas. Ang isang matalinong pag-iisip ay nagbabago ng kaunti sa sapat at sapat sa kasaganaan. Hindi kailanman humingi si Solomon ng kayamanan, humingi siya ng kaunawaan at pareho siyang ibinigay ng Diyos. Ito ay pananampalataya at karunungan na nagtutulungan tulad ng dalawang kamay na nagtatayo ng parehong panloob na palasyo. Nakarating na ba kayo tumigil upang isipin ang tungkol sa kung gaano karaming oras ang iyong inilaan sa paghahangad ng tunay na karunungan? Ipinakikita ng mga kawikaan ni Solomon na ang kaalaman na walang layunin ay walang kabuluhan. Ang karunungan sa Biblia ay ang pundasyon na nagpapanatili sa bahay pagdating ng hangin ng buhay. Ngayong Pasko na puno ng kasaganaan, sikaping umunawa bago ka magkaroon, matuto bago ka bumili. Dahil ang pinakamahalagang regalo sa Pasko ay ang kalinawan. At ang kalinawan na ito ay magiging mahalaga para sa susunod na prinsipyo, ang isa na nagpapakita kung bakit ang pagpaplano ay mas malakas kaysa sa emosyon. Ikalawang prinsipyo, ang tunay na kaunlaran ay nagsisimula sa karunungan. Maligaya ang taong nakasumpong ng karunungan. Kawikaan 3:13. Naunawaan ni Solomon ang isang bagay na hindi pa rin natatanto ng marami. Maaaring mawala ang ginto, ngunit nananatili ang karunungan. Sa Pasko, kapag namatay ang mga ilaw at natapos ang ingay, ang natitira ay kung ano ang iyong natutunan. Ang karunungan ni Solomon ay ang roadmap sa biblikal na kaunlaran. Ito ay nagtuturo kung paano dumami nang hindi nawawala ang sarili. Ilang beses mo nang hinangad ang espiritual at pinansyal na kasaganaan, ngunit nakalimutang humanap muna ng pangunawa. Kung makikita ka ngayon ni Haring Solomon, ano ang masasabi niya tungkol sa iyong mga pagpipilian? Ayon sa Biblia, ang kaunlaran ay nagsisimula sa loob, hindi sa labas. Ang isang matalinong pag-iisip ay nagbabago ng kaunti sa sapat at sapat sa kasaganaan. Hindi kailanman humingi si Solomon ng kayamanan, humingi siya ng kaunawaan at pareho siyang ibinigay ng Diyos. Ito ay pananampalataya at karunungan na nagtutulungan tulad ng dalawang kamay na nagtatayo ng parehong panloob na palasyo. Nakarating na ba kayo tumigil upang isipin ang tungkol sa kung gaano karaming oras ang iyong inilaan sa paghahangad ng tunay na karunungan? Ipinakikita ng mga kawikaan ni Solomon na ang kaalaman na walang layunin ay walang kabuluhan. Ang karunungan sa Biblia ay ang pundasyon na nagpapanatili sa bahay pagdating ng hangin ng buhay. Ngayong Pasko na puno ng kasaganaan, sikaping umunawa bago ka magkaroon, matuto bago ka bumili. Dahil ang pinakamahalagang regalo sa Pasko ay ang kalinawan. At ang kalinawan na ito ay magiging mahalaga para sa susunod na prinsipyo. Ang isa na nagpapakita kung bakit ang pagpaplano ay mas malakas kaysa sa emosyon. Ikaapat na prinsipyo, ang masayang puso ay isang kayamanan. Ang pusong masayahin ay mabuting gamot. Mas Kawikaan 15:22. Naunawaan ni Solomon na ang kagalakan ay higit na nakapagpapagaling kaysa anumang material na kayamanan. Sa Pasko, ang katotohanan ito ay nagiging mas maliwanag. Ang ningning ng mga ilaw ay hindi naghihilom, ngunit ang isang tunay na ngiti ay maaaring magbago. Ilang pamilya ang naghahanap ng maligayang Pasko sa mga bintana ng tindahan kapag ang tunay na regalo ay nasa loob ng kaluluwa. Itinuro ng karunungan ni Solomon na ang pusong nagpapasalamat at nagagalak ay mas mahalaga kaysa sa ginto ng mga korona. Paano kung sinimulan mong sukatin ang iyong kaunlaran sa pamamagitan ng kapayapaang nararamdaman mo at hindi sa balanseng nakikita mo? Ang kagalakan ay ang pinakatahimik na anyo ng espiritual na kasaganaan. Ito ay ipinanganak kapag nauunawaan ng espiritu na kahit sa mga bagyo ay may layunin. Ang isang matalinong babae na kumakanta kahit sa gitna ng kahirapan ay nagtataglay na ng higit na kayamanan kaysa inaakala niya.
Ito ang tunay na biblikal na kaunlaran, ang uri na hindi nakadepende sa mga pangyayari, ngunit sa pananampalatayang nananahan sa iyong puso. Ilang beses mo nang pinahintulutan ang pagmamadali ng pang-araw-araw na buhay na nakawin ang mga tawa na makapagpapagaling sa iyong kaluluwa. Isang masayang puso ang lihim na nakatago sa mga kawikaan ni Solomon, ang susi na nagbubukas ng dinakikitang mga pinto. Habang ang mundo ay naghahanap ng panandaliang kasiyahan, ang matalino ay naglilinang ng pangmatagalang kasiyahan. Ngayong Pasko na puno ng kasaganaan, pinangangalagaan ang kagalakan tulad ng nagdidilig sa hardin. Siya ang gintong hindi kinakalawang, ang mana na ipinamana ng walang bayad, at tiyak na ang pagpapakumbaba sa pagkilala sa halaga ng pagiging simple ang naghahatid sa atin sa susunod na prinsipyo. Ang pagpapakumbaba ay nauuna sa paglago. Ikalimang prinsipyo, ang pagpapakumbaba ay nauuna sa paglago. Ang pagpapakumbaba ay nauuna bago ang karangalan. Kawikaan 15-33. Maagang natutunan ni Solomon na itinataas ng Diyos ang mapagpakumbabang puso at nilalabanan ang mapagmataas. Sa Pasko, kung kailan marami ang nakikipagkumpetensya para sa kaakit-akit at katayuan, ang karunungan ni Solomon ay bumubulong. Ang tunay na kadakilaan ay tahimik. Ang kapakumbabaan ay ang pagkilala na ang lahat ng mayroon tayo ay isang banal na utang, hindi isang personal na tropeyo. Ilang beses mo na bang nakalimutang magpasalamat sa maliliit na tagumpay sa pag-aakalang ito ay hindi gaanong mahalaga? Ngunit sa maliliit na bagay sinusubok ng Diyos ang katangian ng marurunong at inihahanda sila para sa karangalang darating. Ang pagpapakumbaba ay ang binhi ng biblikal na kaunlaran. Binibigyan niya ng puwang ang bago dahil hindi natututo ang mayabang, inuulit lang nila. Isang asawang babae na humihingi ng tawad bago kumain. Isang ama na umaamin sa kanyang mga pagkakamali. Ito ang mga tunay na hari ng tahanan. Alam ni Solomon na ang pinakamataas na trono ay isang pusong handang maglingkod. At kung ilalapat mo ang saloobing ito sa Pasko, ilang relasyon ang gagaling. Ang karunungan ni Solomon ay nagpapakita na ang sinumang lumuhod sa harap ng Diyos ay bumangon sa harap ng mga tao. Ang pagiging mapagpakumbaba ay hindi tungkol sa pag-iisip ng mas mababa sa iyong sarili. Ito ay tungkol sa pag-iisip ng higit pa tungkol sa layunin na nag-uudyok sa iyo. Ngayong Pasko, na puno ng kasaganaan, piliing maglingkod, tumulong, makinig, at itataas ka ng langit sa takdang panahon. Dahil ang pagpapakumbaba ay nagbubukas ng mga pintuan na hindi kayang itulak ng puwersa. At iyon mismo ang dahilan kung bakit ang susunod na prinsipyo ay nagbubunyag ng sikreto ni Solomon tungkol sa kapangyarihan ng may layuning gawain, hindi ang gawaing ginawa para sa mga pagpapakita. Ikalimang prinsipyo, ang pagpapakumbaba ay nauuna sa paglago. Ang pagpapakumbaba ay nauuna bago ang karangalan. Kawikaan 15:33. Maagang natutunan ni Solomon na itinataas ng Diyos ang mapagpakumbabang puso at nilalabanan ang mapagmataas. Sa Pasko, kung kailan marami ang nakikipagkumpetensya para sa kaakit-akit at katayuan, ang karunungan ni Solomon ay bumubulong. Ang tunay na kadakilaan ay tahimik. Ang kapakumbabaan ay ang pagkilala na ang lahat ng mayroon tayo ay isang banal na utang, hindi isang personal na tropeyo. Ilang beses mo na bang nakalimutang magpasalamat sa maliliit na tagumpay sa pag-aakalang ito ay hindi gaanong mahalaga? Ngunit sa maliliit na bagay, sinusubok ng Diyos ang katangian ng marurunong at inihahanda sila para sa karangalang darating. Ang pagpapakumbaba ay ang binhi ng biblikal na kaunlaran. Binibigyan niya ng puwang ang bago dahil hindi natututo ang mayabang, inuulit lang nila. Isang asawang humihingi ng tawad bago kumain. Isang ama na umaamin sa kanyang mga pagkakamali. Ito ang mga tunay na hari ng tahanan.
Alam ni Solomon na ang pinakamataas na trono ay isang pusong handang maglingkod. At kung ilalapat mo ang saloobing ito sa Pasko, ilang relasyon ang gagaling. Ang karunungan ni Solomon ay nagpapakita na ang sinumang lumuhod sa harap ng Diyos ay bumangon sa harap ng mga tao. Ang pagiging mapagpakumbaba ay hindi tungkol sa pag-iisip ng mas mababa sa iyong sarili. Ito ay tungkol sa pag-iisip ng higit pa tungkol sa layunin na nag-uudyok sa iyo. Ngayong Pasko, na puno ng kasaganaan, piliing maglingkod, tumulong, makinig, at itataas ka ng langit sa takdang panahon. Dahil ang pagpapakumbaba ay nagbubukas ng mga pintuan na hindi kayang itulak ng puwersa. At iyon mismo ang dahilan kung bakit ang susunod na prinsipyo ay nagbubunyag ng sikreto ni Solomon tungkol sa kapangyarihan ng may layuning gawain, hindi ang gawaing ginawa para sa mga pagpapakita. Prinsipyo ikapit, ang katahimikan ay isang pambihirang regalo, kahit na ang tanga ay iniisip na matalino kung siya ay tumahimik. Kawikaan 10:28. Alam ni Solomon na may mga pagkakataon na ang katahimikan ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang pananalita. Sa panahon ng Pasko, kapag ang lahat ay nagmamadali, nag-uusap at nagpapamalas, ang matalinong tao ay umaalis upang makinig. Ang katahimikan ay ang matabang lupa kung saan umuusbong ang karunungan sa Biblia. Ito ay sa katahimikan na ang Diyos ay bumubulong ng mga sagot na ang ingay ay muffles. Ilang maling desisyon ang nagawa dahil gusto mong magsalita bago unawain. Itinuro sa atin ni Haring Solomon, ang matalino ay nagsasalita ng kaunti, ngunit kapag sila ay nagsasalita, sila ay nagbabago. Ang katahimikan ay ang wika ng espiritual na kapanahunan. Pinoprotektahan nito mula sa pagkalito, iniiwasan ang salungatan at pinapayagan ang isa na makakita gamit ang mga mata ng kaluluwa. Ang isang ina na nananatiling tahimik sa panalangin ay maaaring baguhin ang kapalaran ng isang tahanan ng higit sa 1,000 mga salita na binibigkas ng pabigla-bigla. Ito ang tahimik na kayamanan, ang kapangyarihan na hindi gumanti, ngunit upang magmuni-muni. Paano kung isasantabi mo ang isang sandali ng katahimikan ngayong Pasko? Ano ang ihahayag ng Diyos sa iyong puso? Ipinakikita ng mga kawikaan ni Solomon na maging ang kasaganaan sa pananalapi ay nagmumula sa kaunawaan. Naiintindihan ng mga marunong makinig sa tamang oras para kumilos at tamang oras para maghintay. Ngayong Pasko, sa panahon ng kasaganaan, ang pinakamahalagang regalo ay maaaring isang sandali ng taimtim na katahimikan sa harap ng Diyos. Dahil sa sagradong espasyong ito ginagabayan, pinapagaling at inihahanda niya ang susunod na hakbang. At ang susunod na hakbang ay ang pag-unawa na ang halaga ay nasa karunungan, hindi sa mga regalo. Ikawalong prinsipyo, ang halaga ay nasa karunungan, hindi sa mga regalo. Mas mabuti ang kaunti na may karunungan kaysa marami na may kapighatian. John Ecclesiastes 4:6, natuklasan ni Solomon na ang tunay na kayamanan ay hindi nakasalalay sa kung ano ang taglay ng isang tao, ngunit sa kung ano ang nauunawaan ng isang tao. Sa panahon ng Pasko, kapag sinusukat ng mundo ang pag-ibig sa laki ng kahon, sinusukat ito ng matalinong tao sa bigat ng kahulugan nito. Ang mga kawikaan ni Solomon ay nagpapaalala sa atin na ang mga walang laman na regalo ay hindi nagpapanatili sa puso. Ito ay nakakagambala lamang sa isang sandali. Ilang beses mo nang naibigay ang mayroon ka, ngunit nakalimutan mong ibigay kung ano ka noon. Marahil ang karunungan ay ang nawawalang regalo sa pinakamahal na kapistahan. Ang karunungan sa Biblia ay nababago ng kaunti tungo sa marami dahil nagbibigay ito ng layunin sa kung ano ang umiiral na. Ang isang simpleng tahanan kung saan nagahari ang pananampalataya at pasasalamat ay higit pa sa isang palasyong puno ng katahimikan at alitan. Nakita ni Solomon na nawala ang lahat ng mga hari dahil ginulo nila ang karangyaan sa kasaganaan.
Ayon sa Biblia, ang kasaganaan ay panloob. Ito ay kapayapaan ng isip at hindi lamang panlabas na ningning. Paano kung ipinagpalit mo ang isang mamahaling regalo para sa ilang matalinong payo? Ano ang matatanggap mo bilang kapalit ngayong Pasko na puno ng kasaganaan? Tandaan, ang karunungan ay ang pera ng mga walang hanggang kaharian. Pinaparami niya ang oras, relasyon at maging ang mga mapagkukunan dahil iniayon niya ang kanyang puso sa kalooban ng Diyos. Ang karunungan ni Solomon ay parang ginto na hindi natutunaw, isang kayamanan na nananatili sa mga salinlahi. Hanapin ito ng higit pa sa anumang material na pag-aari at ito ay magdadala sa iyo ng lahat ng iba pa bilang karagdagan. At ito ay tiyak na tungkol sa hindi nakikitang kabutihan na ito ay magsasalita tayo sa susunod na prinsipyo, oras, ang pinakamahalagang regalo na umiiral. Principle 9. Oras ang pinakamahalagang regalo. May oras para sa lahat. Ecclesiastes 3:1. Si Solomon sa lahat ng kanyang karunungan ay naunawaan na ang oras ay ang tanging mapagkukunan na walang sino man ang maaaring mag-imbak. Ngayong Pasko, kung kailan nagmamadali ang mundo, inaanyayahan ka ng Diyos na magdahan-dahan. Ang oras ang pinakamahalagang regalo dahil hindi ito maibabalik o mabibili. Ilang beses mo nang sinabing, titingnan ko mamaya, tatawag ako mamaya at ang mamaya ay hindi dumating? Alam ng matalino, ang nasayang na oras ay isang tahimik na anyo ng espiritual na kahirapan. Itinuturo sa atin ng karunungan ni Solomon na ang pamamahala sa oras ay pamamahala sa buhay. Nakita niya ang mga mayayamang lalaking hindi marunong magpahinga at mga abang alipin na marunong mamuhay. Ang kaunlaran ng Biblia ay itinayo sa mga prioridad. Oras para sa Diyos, oras para sa iba, oras para sa iyong sarili. Ang isang ina na humihinto upang makinig sa kanyang anak ay namumuhunan sa isang bagay na hindi mabibili ng pera. Ano ang magbabago kung ituturing mo ang iyong oras sa parehong paraan ng pagtrato mo sa iyong pera? Ang Merry Christmas ay kapag naintindihan natin na ang orasan ay isa ring altar. Ang bawat segundo ay maaaring isang gawa ng pagmamahal, pananampalataya o pagkakasundo. Ito ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng mas maraming oras, ngunit tungkol sa pagbibigay ng kahulugan sa oras na mayroon na tayo. At kapag natutunan mo ito, magsisimula kang matuklasan ang susi sa tunay na kasaganaan, moderation. At ito ay tungkol dito na ang susunod na prinsipyo ay nagsasalita. Ang balanse na nagpapanatili ng kasaganaan na buhay. Ika-10 prinsipyo, ang moderasyon ang susi sa kasaganaan. Huwag kang maging pantas sa iyong sariling mga mata, matakot ka sa Panginoon at lumayo sa kasamaan. Kawikaan 3:7. Itinuring ni Solomon ang labis bilang kaaway ng karunungan. Ang taong naghahangad ng lahat ay nawawalan ng kung ano ang mahalaga. Ngayong Pasko, kapag ang masaganang pagkain at pagkonsumo ay nangangako ng kaligayahan, tandaan, ang kasaganaan na walang balanse ay basura. Ang biblikal na kaunlaran ay hindi tungkol sa pamumuhay ng kaunti. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng may layunin. Ang pag-alam kung ano ang tunay na mahalaga. Ilang beses ka bang napagkamalan na ang kasaganaan ay labis at nauwi sa walang laman? Nauunawaan ng matalinong tao na ang tunay na kasaganaan ay ipinanganak mula sa katamtaman at pagpipitagan. Ang pagiging katamtaman ay nangangahulugan ng pagkilala na hindi lahat ng pagnanais ay nagmumula sa Diyos. Ang karunungan ni Solomon ay nagpapakita na ang pagpipigil sa sarili ay ang pundasyon ng espiritual na kasaganaan. Ang isang babae na kumukontrol sa kanyang mga salita ay pinapanatili ang kanyang tahanan. Ang isang tao na kumukontrol sa kanyang mga impulses ay nagpoprotekta sa kanyang kinabukasan. At kung ngayong Pasko ikaw ay umiwas sa isang labis ng paggastos, ng mga opinyon, ng pagmamadali, ano ang mapapala mo bilang kapalit?
Marahil ay magkakaroon ako ng kapayapaan, kalinawan, at oras para makinig sa gustong sabihin ng Espiritu. Ang katamtaman ay ang lihim na nagbabalanse sa puso at nagbibigay puwang para sa pag-ibig na umunlad. Ang mga marunong magpigil sa sarili, marunong umunlad. Tinawag ito ni Solomon na karunungan ng gitna, ang punto kung saan ang tao ay nagiging kaibigan ng Diyos. Ngayong Pasko, magsanay ng balanse at makikita mo na ang kaunti, maayos na pamamahala ay nagiging marami. At tiyak na ang batas na ito ng paghahasik at pag-aani ang naghahatid sa atin sa susunod na prinsipyo. Kung ano ang itinanim natin sa pag-ibig ay inaani natin sa kapayapaan. Ikalabingisang prinsipyo, ang itinanim natin sa pag-ibig ay inaani natin ng payapa. Ang naghahasik ng katuwiran ay magkakaroon ng tapat na gantimpala. Kawikaan 11:18. Napagmasdan ni Solomon na ang buhay ay isang bukid at lahat ng inilalagay natin dito ay babalik ng marami. Ang Pasko ay ang perpektong oras upang itanim ang nais nating anihin sa bagong taon. Bawat kilos ng pagmamahal, bawat pagpapatawad na ipinagkaloob, bawat mabait na salita ay isang di nakikitang binhi na itinala ng langit. Ilang beses ka nang umasa para sa kapayapaan, ngunit sa halip ay naghasik ng pagkainip. Itinuturo ng karunungan sa Biblia na ang lupa ng puso ay ibinabalik kung ano mismo ang natatanggap nito. Ang pag-ibig ay isang espiritual na desisyon, hindi isang panandaliang emosyon. Ang isang matalinong babae na pinipiling tumugon ng may kahinahunan ay nagbabago sa kapaligiran ng isang buong tahanan. Ang taong nag-aabot ng kamay sa mga taong nanakit sa kanya ay gumagawa ng mga tulay na kahit ang panahon ay hindi kayang sirain. Ito ay kasaganaan ayon sa Biblia. Kasaganaan na nagmumula sa habag at nagbubunga ng katahimikan. Paano kung ginawa mong pagkakataon ang bawat tunggalian para maghasik ng pag-ibig? Ano ang uunlad sa paligid mo? Ipinakikita ng karunungan ni Solomon na ang kapayapaan ay hinog na bunga ng katarungan. Ang mga nagtatanim ng may pagmamahal ay hindi kailangang humabol sa ani, likas itong dumarating sa kanila. Ngayong Pasko, na puno ng kasaganaan, maghasik ng mga binhi ng pagkilos na nagdadala ng layunin at pananampalataya. Maaring hindi napapansin ng mundo, ngunit hindi nakakalimutan ng kaharian. At kapag ang pag-ibig ang naging pangunahing binhi, ang susunod na prinsipyo ay nahayag, katapatan, ang pinakadakilang regalo na maibibigay mo. Prinsipyo 12, ang katapatan, ang pinakadakilang regalo na maibibigay ng isa. Ang maling timbangan ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Kawikaan 11:1. Itinuring ni Solomon ang integridad bilang pundasyon ng lahat ng namamalaging kasaganaan. Ano ang silbi ng ginto kung ang bigat ng kasinungalingan ay nagiging dahilan ng paglubog nito? Sa Pasko, kapag napakaraming nagsusuot ng mga pekeng ngiti at walang laman na pangako, pinipili ng matalinong tao ang katotohanan bilang regalo. Ang pagiging tapat ay nagdadala ng gaan. Ito ay ang kakayahang ihiga ang iyong ulo at matulog ng mapayapa. Gaano karaming mga pagpapala ang napalampas mo sa pagsisikap na maging hitsura sa halip na maging. Ang karunungan ni Solomon ay nagsisiwalat na ang magsasabi ng mga ito ay kasinungalingan muna. Ang isang babae na tapat sa kanyang sarili ay mas malakas kaysa sa 1,000 hitsura. Ang isang matuwid na tao, kahit na walang kayamanan, ay nakakaranas na ng biblikal na kasaganaan. Dahil inaalalayan ng Diyos ang mga lumalakad sa liwanag at nagiging sanhi ng pagkatisod sa mga naninirahan sa mga anino. At kung ngayong Pasko ay lilinisin mo ang iyong puso sa lahat ng panlilinlang, ano ang mananatili, kadalisayan, at nasa loob nito ang kapangyarihan. Ang katapatan ay wika ng langit. Ang mga nagsasalita ng katotohanan ay nakakaakit ng tiwala at ang pagtitiwala ay ang pundasyon ng may layuning kayamanan. Ngayong Pasko,
na puno ng kasaganaan, nag-aalok ng katotohanan sa mga salita, sa mga intensyon, sa mga pangako. Siya ang pinakapambihirang regalo at ang tanging hindi nawawala ang halaga nito. At kapag ang puso ay nalinis na, ito ay nagiging tanggap sa susunod na prinsipyo, ang isa na naghahayag kung bakit ang karunungan ay mas mahalaga kaysa ginto. Prinsipyo 13. Ang karunungan ay mas mahalaga kaysa ginto. Ang karunungan ay mas mahalaga kaysa sa mga ruby. Kawikaan 8:11. Si Solomon ay nagtataglay ng mga kayamanan na kinaiinggitan ng mga hari, ngunit ipinagtapat niya walang hihigit sa halaga ng karunungan. Ang ginto ay bumibili ng mga bagay, binibili ng karunungan ang oras, kapayapaan at direksyon. Ngayong Pasko, kapag sinusukat ng mundo ang tagumpay sa pamamagitan ng mga numero, sinusukat ito ng matalino sa pamamagitan ng pag-unawa. Ang biblikal na kaunlaran ay hindi tungkol sa pag-iipon ng mga kayamanan sa lupa, ngunit tungkol sa pagkakaroon ng pang-unawa na lumalampas sa mga henerasyon. Paano kung ibigay mo ang parehong pagsisikap na inilaan mo upang magtrabaho sa paghahanap ng karunungan? Ano ang ihahayag sa iyo ng Diyos? Ang karunungan ni Solomon ay isang tanglaw na nagbibigay liwanag sa mga desisyon, pakikitungo sa negosyo at mga relasyon. Tinuturuan niya ang mga babae kung paano bumuo ng kanilang mga tahanan at ang mga lalaki kung paano kumilos ng makatarungan. Ang mga kawikaan ni Solomon ay parang nakatagong mga minahan ng ginto sa kasulatan. Bawat pagbasa ay naghahayag ng bagong kayamanan. Silang nagsisihanap ng kaunawaan ay nakasumpong ng lingap. Ang mga hindi binabaliwala ang payo ay nawawala ang kanilang natamo. Ilang beses ka nang naghanap ng mga resulta, ngunit nakalimutan mong humanap ng paghahayag. Ang karunungan ay kayamanan na may layunin. Ito ay pananampalataya na binago sa praktikal na direksyon. Ngayong Pasko, na puno ng kasaganaan, piliin na maging isang estudyante ng buhay, isang disipulo ng katotohanan, at isang kaibigan ng pagkamaingat. Pinatunayan ni Haring Solomon na ang kaalaman ang pinakamakinabangang regalo sa universo. Ang sinumang nagtataglay nito ay hindi na muling lalakad sa kadiliman, sapagkat dala nila ang liwanag ng pangunawa. At ang liwanag na ito ay nagliliwanag sa susunod na prinsipyo, ang isa na nagpapakita kung paano dumarami ang kagalakan kapag ibinahagi. Prinsipyo 14. Mas dumarami ang pinagsamang saya, mas mabuti ang dalawa kaysa sa isa. Ecclesiastes 4:9. Napansin ni Solomon na ang pag-iisa ay nagpapahirap maging ang pinakamatalinong puso. Ang kagalakan, kapag ibinahagi, ay dumarami. Ito ang banal na matematika ng espiritual na kaunlaran. Sa Pasko, ang katotohanan ito ay nahahayag sa marangyang mga mesa at taus-pusong yakap. Itinuturo ng karunungan sa Biblia na ang pakikisama ay kayamanan at ang paghihiwalay ay isang tahimik na anyo ng paghihirap. Kung gumawa ka ng puwang para sa pagkakasundo ngayon, gaano karaming mga pagpapala ang maaaring magkasya pabalik sa iyong buhay? Itinuring ni Haring Solomon ang pag-ibig bilang ang pinakaligtas na pamumuhunan sa universo. Dalawang tao ang mas mabilis na maglakad dahil tinutulungan ng isa ang isa kapag nahulog sila. Isang babaeng nagpapalakas ng loob sa kanyang asawa, isang anak na nagpapatawad sa kanyang ama. Ang mga kilos na ito ay mga kayamanan na pinahahalagahan ng langit. Ayon sa Biblia, ang kasaganaan ay itinayo sa mga relasyon, hindi sa pera. Ilang beses mo nang isinara ang iyong puso nang hiniling sa iyo ng Diyos na ibahagi? Ang ibinahaging kagalakan ay ang alingaw-ngaw ng banal na presensya sa sangkatauhan. Siya ay nagpapagaling ng mga sugat, nagpapanumbalik ng mga pamilya at muling nagpapasigla sa natutulog na pananampalataya. Ngayong Pasko, puno ng kasaganaan, anyayahan, yakapin at muling kumonekta.
Ang karunungan ni Solomon ay nagpapakita sa atin na ang mga nagpapasaya sa iba ay ang unang gumaling. At sa parehong pagmumuni-muni na ito ay ipinahayag ang pinakahuling prinsipyo. Ang nagpapaalala sa atin na ang lahat ay walang kabuluhan ng walang banal na layunin. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Yon na Ecclesiastes 1:20, si Solomon, ang pinakamatalino at pinakamayamang tao sa sinaunang mundo, ay dumating sa konklusyon na iniiwasan pa rin ng marami. Lahat ay walang laman at walang layunin. Siya ay may kapangyarihan, ginto at palakpakan, ngunit wala sa mga yon ang pumupuno sa espasyong nakalaan para sa Diyos. Ngayong Pasko, kung kailan itinataas ng mundo ang kinang ng mga bintana ng tindahan, inaanyayahan tayo ng karunungan ni Solomon na tumingin sa loob. Ang biblikal na kaunlaran ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng higit pa. Ito ay tungkol sa pag-unawa kung bakit mayroon ka nito. Paano kung ang lahat ng iyong binuo sa ngayon ay nasubok para sa kawalang hanggan? Ano ang tunay na mananatili? Nakita ni Haring Solomon ang mga tao na nawalan ng kaluluwa sa pagsisikap na makamtan ang mundo. Kung walang layunin, maging ang pinakadakilang tagumpay ay nagiging mga pasanin. Ngunit kapag ang pananampalataya ang gumagabay sa mga intensyon, maging ang pinakamaliit na kilos ay nagiging walang hanggan. Isang ina na nagdarasal, isang negosyanteng nagpapala, isang kabataang pumipili ng mabuti. Lahat sila ay nagtatayo ng isang hindi nakikitang pamana. Ilang beses mo nang hinangad ang tagumpay, ngunit nakalimutan mong tanungin ang iyong sarili kung iyon ang nais ng Diyos. Ang banal na layunin ay ang pundasyon ng tunay na kasaganaan. Kung wala ito, ang buhay ay isang ikot ng mga bigong paghahanap. Kasama nito, bawat hakbang ay may kahulugan. Ngayong Pasko, magdala ng kaunlaran at iayon ang iyong mga plano sa kalooban ng Diyos. Sapagkat kapag naghari ang layunin, ang walang kabuluhan ay namamatay at ang kapayapaan ay namumulaklak. At tiyak na doon nagsimula ang paglalakbay ng karunungan ni Solomon. Ang tawag na mamuhay, hindi lamang ng isang masayang Pasko, kundi isang buong buhay na ginagabayan ng walang hanggang karunungan. Ilang beses mo nang ginugol ang buong Pasko na napapalibutan ng mga ilaw, ngunit may madilim na puso. Itinuro sa atin ni Solomon na ang tunay na kasaganaan ay hindi nakasalalay sa ating binibili, kundi sa kung ano tayo. Ang biblikal na kasaganaan ay pagkakaroon ng kapayapaan, kaunawaan at layunin, kayamanan na hindi nawawala kapag may mga bayarin. Patuloy ka bang mag-iipon ng utang o magsisimula ka bang mag-ipon ng karunungan? Ilang mga pagpipilian ang ginagawa mo araw-araw nang hindi tinatanong ang iyong sarili, ano ang gagawin ni Solomon sa aking lugar? Ipinakita ni Haring Solomon na ang karunungan ang pinakadakilang regalo na matatanggap ng isang tao dahil binago niya ang kakulangan sa kasaganaan at routine sa legacy. Ang pananampalataya at karunungan ay magkasabay. Kapag ang isa ay lumago, ang isa ay uunlad. Ngayong Pasko na puno ng kasaganaan, piliing humanap ng pangunawa at makikita mo na ang gintong hinahanap mo ay nasa loob mo. Pag-isipan ito, kung pagmamasdan ni Solomon ang iyong buhay ngayon, ano ang masasabi niya tungkol sa iyong mga desisyon? Nabubuhay ka ba para mag-ipon o mag-iwan ng legacy? Ayon sa Biblia, ang kaunlaran ay namumuhay sa paraang kinikilala ng langit ang iyong pagsisikap at nadarama ng lupa ang iyong liwanag. Kaya kung naniniwala ka na ang karunungan ni Solomon ay ang landas tungo sa masaganang Pasko at masaganang buhay, mag-subscribe, i-on ang mga notification at sundan ako sa paglalakbay na ito ng pananampalataya, karunungan at layunin. Panoorin ang susunod na video at tuklasin ang lihim na gumabay sa mga hari, pantas at mga ngalakal sa loob ng milenya. Isulat ito sa mga komento sa ibaba. Ito ang aking magiging masaganang Pasko at ipahayag ito ng may pananampalataya
sapagkat ang mga salita ng karunungan ay may kapangyarihan. At kung gusto mong linawin pa ang mga prinsipyong ito ni Solomon, nag-iwan ako ng ilang eksklusibong material sa unang nakapin na komento na maaaring lubos na makadagdag sa pag-aaral na ito. Ito ay nagkakahalaga ng pagtingin sa ibang pagkakataon.